Okay, last week, mga kapatid, if you remember, ang pinag-usapan po natin ay yung pong dare to move. Hinamon po natin ang bawat isa na it's about time for us na kumilos na tayo. Humakbang na dahil marami po tayong gustong gawin at nais po na mangyari. Hindi lamang po sa atin pong church, bagkus sa atin pong mga sarili. At ang tanging paraan lang para daw po makita natin ang kaganapan po nito, yung tayo po ay mag-move sa gusto po na direction ng atin pong Diyos. At ngayon pong hapon, ang pag-uusapan naman po natin ay yung pong pagtakbo. Okay? Pagtakbo. Move. Kaya ang title po natin ngayon ay pinagmagatan po natin, Run the Christian Race. Run the Christian race. Bakit po run the Christian race? Kasi po marami po mga kapatid ang tumatakbo. Pero para po saan at para kanino? At pagkatapos po nilang tumakbo, ano naman po ang kakahinatnan nito pagdating sa dulo? Halimbawa po, mayroon pong mga sumasali sa fun run. Alam niyo po ba yung fun run? O ano po ang intensyon itong mga kapatid? O anong reason nila? Just for fun. Tama po ba? Okay, may mga sumasali naman sa political race. And it's for political career. Ano po ang intensyon? Pangsariling kapakanan. Meron naman pong marathon race for competing. Para po mas maipakita nila kung sinong po yung mas magaling, mas malakas, at mas matulin. Pero tayo po, bilang mga Kristiyano, may sarili po tayong takbuhin. At lahat po tayo kasama po rito. Baka hindi po kayo aware dito po sa atin pong tinatakbuhan. Dan sabi po ito sa 1 Corinthians chapter 9, verse 24 to 27. Surely, you know that many runners take part in a race, but only one of them wins the prize. Run, then, in such a way as to win the prize. Every athlete in training submit to the strict discipline in order to be crowned with a wreath that will not last. But we do it for one that will last forever. That is why I run straight for the finish line. That is why I am like a boxer who does not waste his punches. Hindi daw po siya sumusuntok sa hangin. I harden my body with blows and bring it under complete control to keep myself from being disqualified after having called others to the contest. May the Lord add blessing upon the reading of His Word. Doon po sa makikita ninyo, naka-highlight na yung atin pong pupuntusan. And number one, na unang puntos natin mga kapatid, strive to win the prize. Strive to win the prize. Surely you know that many runners take part in a race, but only one of them wins the prize. Run then in such a way as to win the prize. Pag sinabi po natin, mga kapatid, na striving, it means pagpupursige, pagsusumikap. Yung po bang gagawin mo ang lahat para lang makuha mo yung isang bagay? Ang tanong na lang dito, kung gaano kahalaga para sa iyo yung pong bagay na hinahangad mo, which is ang pag-uusapan natin dito ay walang iba kundi yung gantimpala o yung pong premyo. So, kailangan po mga kapatid, kung talagang mahalaga daw sa iyo ang isang bagay, gagawin mo ang lahat, abot ng iyong kakayanan, sapagkat gustong-gusto mo na makuha yung bagay na yon. Alam niyo po ba sa Matthew chapter 13, 45, 46, kung naaalala po ninyo, na meron po ritong isang negosyante na natagpuan po niya yung pinakamahalagang perlas. Nung makita po niya yung perlas na yon, alam niyo po ba ginawa niya? Ibinenta po niya ang lahat ng ari-arian po niya, ang lahat ng meron siya, just for one pearl. Sapagkat para po sa kanya, iyon na po ang pinaka
mahalaga. So mga kapatid, kailangan po ma-define lang natin sa buhay po natin, sa takbuhin po natin ngayon, ano ba talaga yung priority mo? Ano ba talaga yung pinakamahalaga sa iyo? Okay? Kaya mo ipinupursu yung isang bagay kasi nakikita mo, ito yung mas importante sa akin for now. At so, iseset aside ko muna yung mga ibang bagay. Tingnan niyo po ang sabi sa Philippians, chapter 3, verse 14. Nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ang alin. Ano yung purpose niya kung bakit siya nagpapatuloy? For the prize. Doon po sa gantimpala. Ano po yung nakita niyong gantimpala? Yung inilalaan po ng Panginoon kanino? Sa atin. Ito po yung buhay na hahantong saan? Hindi po ba ito mahalaga po sa inyo? Na yung pong bagay na ito nakikita nyo na one day, sa lahat ng pinagsikapan ko, sa lahat ng pinagpursigihan ko, sa mga na pwede nating pinaghihirapan sa ngayon, the moment na makita mo yung pong gantimpala na para sa iyo, alam nyo ba minsan, doon po nawawala ang lahat po ng pagod at hirap at pagtitiis na pwede po nating naranasan kapag tinatanggap na natin kung anuman yung reward kapalit nung atin pong pinagpagalan. Amen po ba? A good example dito siguro yung mga nanay. Hindi madali ang magbuntis for 9 months. Pero doon sa kanilang pinagdaanan na yun, the moment na ilabas nila yung kanilang anak, at makita po nila ito, ang lahat ng tiniis nila, lahat ng paghihirap na meron sila, habang dinadala nila ito, the moment na makita nila yung anak nila at maayos, hindi ho ba nawawala yung hirap? Anong kapalit? Ano nagiging kapalit? Di ho ba joy? Nakalimutan mo na ang lahat ng pinagdaanan mo, ang lahat ng tiniis mo. Dahil nakita mo na yung bunga ng pinaghirapan mo. Amen. The prize will keep us pressing on to the end of the race. Tandaan po natin ito, mga kapatid. Ang gantimpala po ay wala po sa una. Ang gantimpala po ay laging nasaan? Nasa huli. Sapagkat ang gantimpala ay base sa iyong ipinakita, sa iyong ginawa, sa iyong pinagbuhusan, sapagkat mahalaga sa iyo yung bagay na ito, yun yung pinagpursigihan mo. And you deserve na makuha ito dahil nga nagpatuloy ka sa pagtakbo. Hebrew 11:26, itinuturing niyang higit na mahalaga ang pagtitiis sa hirap dahil sa Mesiyas kaysa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat nakatuon ang kanyang paningin sa mga gantimpala sa hinaharap. This is Moses, a prince of Egypt, na pwede niyang i-enjoy ang lahat ng glamorous na meron po ang Egypt, and yet dahil meron po siyang nakikita na mas maganda doon sa dulo, hindi po niya tiningnan kung ano man yung pwede niyang ma-enjoy at present, kundi po ang tiningnan niya ay kung ano yung naghihintay sa kanya pagdating niya sa dulo. Kaya sabi niya rito, nakatuon ang kanyang paningin sa gantimpala sa hinaharap. Hindi po sapat sa kanya yung gantimpala na ino-offer sa kanya ng Ehipto. Hindi ka lang magiging prince ng Egypt, kundi mai-enjoy mo ang mga kayamanan na narito sa Egypt. That itself is a reward. Tatandaan niyo, mga kapatid, at marami nga yun ang pinupursu sa buhay na ito. Yung makuha nila yung mga bagay na ino-offer ng mundong ito sapagkat yun ang pwedeng magpasaya sa kanila. And for them, that is enough. Pero kay Moses, sabi niya rito, higit na mahalaga ang pagtitiis. Inignore niya, dinisregard niya yung pwede niyang ma-enjoy for now. Kundi he look forward. Saan? Doon sa gantimpala na nakikita niya sa hinaharap. Ito po, dapat ang atin pong maging kaisipan. Nakita po niyo yung word? Pagtitiis, tiisin. Hindi sinasabing madali. Meron at meron tayong titiisin.
Dahil po doon sa bagay na gusto po mapa sa atin. So ngayon, kung may tinitiis ka man, bunga ng pagsunod mo, bunga ng magagandang bagay na ginagawa mo para sa sarili mo, worth it po ito kapag nakuha mo na sa uli yung gantimpala na nakalaan para po dito. Amen. Dito po tayo tumingin. At huwag po doon sa mga nararanasan po nating tiisin. Tandaan po natin, bahagi po ito sa takbuhin na meron tayo bilang Kristiyano. Pag binasa po ninyo ang Roma chapter 8:18, ang sabi nun, yung daw pagtitiis natin is a momentarily. Hindi daw po ito panghabang panahon. Pansamantala. Pero masigit daw yung glory na mapapasa atin after na malagpasan po natin yung mga pagtitiis na nasa harapan po natin. Amen. So kaya po tingnan nyo ang sabi. Mayroong gantimpala po kasi sa hinaharap. At ito po sabi sa 2 John 1:8. Mag-ingat kayo at nang hindi mawala ang inyong pinaghirapan. Sa halip ay matanggap ninyo ang buong gantimpala. Mag-ingat kayo na para hindi masayang o mawala ang lahat daw po ng ating pinagpaguran, ang lahat po ng ating pinaghirapan. Ang ibig sabihin, during the course of our run, marami po kasing pwedeng mangyari na hindi po natin inaasahan. Amen po ba? At ito po ang pwedeng maging dahilan para po ang isa pong athlete, ang isang manlalaro ay tumigil na sa paligsahan sapagkat pwede along the way ay meron pong nangyari sa kanya. Na-injure siya. Nadapa siya. Merong pangyayaring hindi inaasahan na nangyari sa kanya for them to not to be able to continue the race. Mga unexpected things, mga kapatid. Tama po ba? Lahat po ba ng maaaring mangyari sa buhay natin, alam nyo na ahead of time? Can you tell me? Lahat po ba ng mga possible na pwedeng mangyari sa atin, along the way, ay masasabi nyo na ito mangyayari sa akin bukas? Do you know that? No. So, ibig sabihin, lahat po tayo ay ano? Di ba? Foreign do sa bagay na yon. Pero pwede itong mangyari in any given time. Tama ba? At yun yung sinasabi na pwedeng pumigil sa atin para po tayo ay makapagpatuloy sa anumang pong laban o battle ng buhay na nasa sa atin pong harapan. But the good news is this. Kapag po, mga kapatid, nakita rin ng Diyos yung pagpupursige mo, yung desire mo na matapos kung anuman yung pong sinimulan mo at sinimulan ng Diyos sa'yo. Kahit daw po sa kalagitnaan ay bumigay ka, na hindi mo sinasadya na merong nangyari sa'yo at hindi mo na halos kinaya. Sabi ng Diyos, sisiguraduhin ko sa'yo, ako mismo ang gagawa ng paraan para maitayo ka at para matapos mo yung laban na sinimulan ko sa'yo. Amen? Sasampulan ko kayo. Tatapusin natin pareho. When you don't give up, never fail. Kung ang isang biological ama ay hindi natais ang kanyang anak na nakita na gustong lumaban and yet hindi na kaya, siya mismo, mga kapatid, kahit bawal at ipinagbabawal dun sa pulisiya ng laro, hindi ho niya yung tiningnan. The best thing he can do, abutin niya yung kanyang anak, tulungan niya hanggang makatapos sa finish line. Kung ang isang ama, amen, yung ama mo rito sa lupa, hindi ka kayang tiisin, much more. Ang iyong ama sa langit, na kahit po nahihirapan ka, lumalaban ka, nakikita na nag-struggle ka, pero naroon yung desire mo na gusto mo na matapos ang anumang sinimula ng Diyos sa iyo. Pag nakita yun ng Panginoon, i-honor niya yan. At gagawa siya ng paraan. Sino man pwede niyang gamitin para maitaguyod mo ang iyong laban. Amen? Kaya ano po ang sabi po rito sa Pahayag 3:1? Malapit na akong dumating, kaya ipagpatuloy ninyo. Ipagpatuloy ninyo. Ano man ito?
tatakbuhin man ito, mabubuting bagay man ito, anything na siyang pwedeng magbigay ng gantimpala sa atin. Sabi niya, ipagpatuloy niyong mabuti niyong gawa upang hindi maagaw kahit sino, maagaw ng kahit na sino, ang gantimpalang inihanda para sa inyo. This is for you. Hindi rin pala gusto ng Panginoon na yung reward na para sa iyo ay mapunta sa iba sapagkat hindi ka na lumaban, hindi ka na nagpatuloy. Pero yun pala ay inilalaan ng Diyos sa iyo. Hindi rin pala maganda sa damdamin ng Diyos na ibigay niya sa iba yung bagay na inihanda niya sa iyo beforehand sapagkat gusto niya na ikaw ang makakuha. Hindi rin pala maganda sa damdamin ng Diyos. Amen. Pahayag 22, verse 12. Sinabi ng Panginoon kay Jesus, makinig kayo, malapit na akong dumating, dala ko na ang aking gantimpala para sa bawat isa. Kasama ka ba doon? Sa bawat isa, kasama ka? Yes! Sa bawat isa, ayon sa ginawa po niya. Malapit na ako. Kapatid, binibigyan tayo ng assurance ng Diyos sa pamamagitan ng mga salitang ito. Ito yung nagpapalakas ng loob sa atin ngayon na paraw hindi tayo huminto. Kasi alam nyo ba, minsan, marami na rin po sa atin. At baka hindi nyo po alam yung iba. Bumitaw na, sumuko na, umayaw na. Dito kaya sinasabi sa atin ngayon ito ng Panginoon, anak, malapit na akong dumating. Konti na lang. Huwag ka nang mainip, konti na lang. Kung meron ka man tinitiis ngayon, just a matter of time. Konti na lang. What an assurance, kapatid. Sarap marinig nung gano'n na, konti na lang. Just stay where you are. Basta magpatuloy ka lang, anak. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Malapit nang mangyari yung bagay na inaasahan mo. Amen, mga kapatid. Pangalawa, submit to strict discipline. Every athlete in training submit to strict discipline in order to be crowned with the wreath that will not last. But we do it for one that will last forever. Yun daw pong mga malalarong ito, talagang they discipline themselves, mga kapatid. Talagang pinahihirapan daw nila ang kanilang sarili para lamang sa gantimpala na hindi naman daw po maglalas. Samantalang tayo, yung gantimpala na inaasam natin, it will last forever. Hindi po ito yung parang medalya. Hindi po ito parang trophy. Napakaraming mga trophy na nakadisplay, mga kapatid. Pero pagkatapos mo ito na makuha at mailagay doon, nawawalan na siya ng meaning. Lumilipas ang araw, parang wala na siyang halaga. Hanggang doon lang siya as a display. Na minsan kapag binalikan mo, minsan na nagbigay sa iyo ng karangalan sa buhay mo. Pero hanggang doon lang yun. Pero yung sinasabi dito, but we do it for one that will last forever. Pero ito po yung challenge. Winning the prize demands discipline and self-denial. Amen? Yun po yung kailangan. Kung gusto talaga natin na makamit yung premyo, kailangan talaga hahaluan natin ito ng sakripisyo. Ano sabi po ron? Ang taong walang pagpipigil sa sarili, madaling bumaksak. Gaya ng isang bayan na walang, pag sinabing walang pagpipigil, ibig sabihin nito, walang disiplina saan? Sa sarili. Discipline is also a self-control. Amen? Denial. Yung kaya mong magpigil sa isang bagay, lalo na't kung yung pong bagay na hindi mapigil sa iyo, yun ang magiging dahilan para po ikaw ay hindi manalo. Di ba? Kung ako sa tingin ninyo, lumalaban po sa ganitong klase ng competition, halimbawa yung pong 100-meter dash, sa tingin nyo kapatid, tatakbo ko ng ganito. Siguro, iti-trim down ko yung alin. Yung akin pong intake.
Siguro madaling araw pa lang, mga kapatid, ako ay tumatakbo na. Mula dito hanggang DRT. Tatakbuhin mo yon. Alas 4 ng madaling araw hanggang alas 8 ng umaga kung matatapos mo. Napakarami kang gagawin sa sarili mo sapagkat meron kang gustong marating. At kung gusto mo na makuha yung bagay na inaasa mo, kailangan dito ang self-discipline. Amen. Likewise, ganun din po mga kapatid when we talk about spiritual things. Kaya nga meron tayo, bakit tayo nagpa-fasting? Bakit mo tinitiis ang sarili mo? Di ba? Bakit ka nagsasakripisyo sa maraming bagay? O, yun po yun. Tingnan nyo ito. Ang isa raw pong manlalaro ay nag-undergo ng training. Self-discipline, upang makondisyon ang kanilang katawan at maiwasan ang anumang injury. So, kailangan daw po nila kasi yun din ang magpapalakas sa kanila. Amen. So, sa atin din, paano, mga kapatid, sa spiritual na aspeto ng buhay, paano tayo pwedeng lumakas? Paano? Sa pamamagitan po ng fellowship. Ano sabi po ron sa Hebrew 10:25? Huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa pagtitipon, gaya ng ginagawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa. Palakasin ang loob ng isa't isa. Yamang malapit na ang pagdating ng ating Panginoon. Yun ang sabi sa Hebrew 10:25. What about Hebrew chapter 3:13? Sabi nung magpaalalahanan tayo araw-araw. Let us encourage one another daily, so that none of us will be hardened by sin, deceitfulness. Para daw hindi tayo madaig ng anumang pong tukso o pagsubok sa buhay, kailangan tayo ay nagpapaalalahanan. Ito yung pwedeng mag-encourage po sa atin. Ito yung pwedeng magpalakas po sa atin. Amen. Para tayo ay patuloy na lumaban doon sa sinasabi kong laban kung anuman meron. Yung ginagawa po natin, yung sinimulan po natin last week, yung pong small group natin. Gaano kahalaga ito para sa inyo? Baka po dun sa iba, sabi niya, naku, hindi ko, inekang ayoko. Yung ekang pauwi na ako, pipigilin pa ako. May mga ganon. Pero ang hindi mo alam, kapatid, kung ano ang pwede mong ma-contribute dun po sa tao na makakasama mo doon sa group. Ang hindi mo alam, kapag ikay binigyan ng Diyos ng pagkakataon na mag-share ng iyong karanasan, at meron pala dun within your group na ganun pala ang pinagdadaanan, at narinig niya mula sa iyo kung paano mo siya napagtagumpayan. Hindi mo alam personally sa sarili mo na yung isinyer mo doon po sa pag-uusap ninyo, yun pala ang nagbigay ng panibagong pag-asa doon sa tao na nakasama nyo kahit hindi kumikibo at hindi mo alam kung ano ang pinagdadaanan nito. It is an encouragement. Hindi mo alam na ikaw pala ay nakapagbibigay ng pag-asa doon sa tao na kahit hindi mo kakilala. Pero nung magsalita ka at marinig ka, muli siyang nagkaroon ng panibagong pag-asa. Sasabihin ba niya yun sa iyo? Hindi. Pero hindi ka niya pwedeng makalimutan. Sapagkat nung oras na yon, nagkaroon siya ng panibagong pananaw sa buhay dahil lamang sa iyong salita na hindi mo naman alam na yung pala ang makakatulong sa kanya. Yun yung kahalagahan na meron kang self-group. Sige po, palampakan natin ng Diyos. Akala po kasi nung iba, it's only a waste of time. Hindi mo alam, kapatid. Napakabigat nito. We belong in one church, but we don't know each other. Kakailangan nyo bang lahat ng kapatiran nyo rito? Ang masakit dito ay magkambagda kayo sa labas. At nagbangayang kayo sa labas. At pagdating nyo rito, isang araw nakita kayo, pares pala kayo sumasamba. Ikaw pala yun. Ikaw rin. Ano ngayon? Yung mga pinakita nyong attitude sa labas. Hindi mo naman mapipigilan. Pwede, kapatid, kung alam mo na siya'y kapatiran, pwede kahit galit na galit ka. Magkukontrol ka sa sarili mo. Bakit? Sapagkat ayaw mo naman na ikay mapupulaan. Amen po ba? Kapatid, sa totoo lang, kaya nating magpigil kahit na hirap na loob natin kapag alam mo na yung pong makakausap mo, kapatiran mo. Pero kung hindi mo siya kilala, baka lumabas yung lahat ng itinatago mo. At makalimutan mong ikaw ay isang. At nung mailabas mo na, hindi sinasadya, sabay pa kayong pumasok sa pinto. Ano ngayon? Ang mukha mong. Kaya napakabigat, mga kapatid.
We don't know. Kaya napakahalaga na kahit papano sa ganung paraan, nagkakakilanlan tayo. Hindi lang for the sake lang ng makilala, kundi ma-establish natin yung relationship. Sapagkat kapag na-establish natin yung relationship natin as a group, wala kang pwedeng hinga ng tulong, kundi yung grupo na nakasama mo. Pwede ka sa kanilang magsabi, may pinagdadaanan ako, mga sister, mga brother, pwede bang isama niyo ako sa prayer? Yun yung grupo mo. Yun yung grupo mo na nakilala ka, kung sino ka. Siya yung grupo mo na nakakaintindi kung sino ka, kung ano ka. Sila yung aabot sa'yo. Hindi ka pwedeng abutin ang lahat ng narito. Pero kung sino yung na-establish mo, yung relationship mo sa kanila, at nakita nila yung loob mo, nakita nila yung pusong mo. Kakapatid, hindi sila mangingimi na humingi sa inyo ng tulong. Bro, tag-pray niyo ako. Sama niyo ako sa prayer. Diba? At hindi lang sa ganung pagkakataon, pwede kayong magkatulungan. Sisiguraduhin ko yan sa inyo. Pero the only way na mangyari yan dahil magkakakilala po tayo. Amen? Handiyan pa ba kayo? Yan ang kahalagahan na meron po tayong cell group. Ito pa, mga kapatid. Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang pag-uusig sa kamay ng makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Na gusto po itong paunawa sa atin ng Diyos. Isip-isipin ninyo kung gaanong tiniis niya. Sino po itong tinutukoy dito? Ang Panginoong Jesus. Isipin mo isip-isipin nyo kung ano ang tiniis niya sa kamay ng mga umuusig sa Kanya, sa kamay ng mga makasalanan. Isipin mo Bakit niya yun ginawa? Ano yung purpose niya? Para hindi ka panghinaan para hindi ka tuluyang manghina't manlupaypay. Yun yung purpose niya, sabi niya. Tiniis ko ang lahat ng ito. Pero challenge niya tayo. Kapatid, pakinggan niyo. Hindi pa humahantong sa pagdanak ng dugo ang pakikipaglaban ninyo. Challenge ka ngayon. Anak, sa ginagawa mo bang pagsunod sa akin, meron na bang dugo na tumaga sa katawan mo? Meron na ba? Na para masabi mo na meron ka ng ginawa na higit sa ginawa ko sa'yo. Balikan mo, isip-isipin mo. Pag tinignan mo kung ano pinagdaanan ni Kristo para lang hindi ka manlupaypay, para hindi ka panghinaan ng loob, wala hong parte ng katawan ni Kristo na walang umaagos na dugo. Amen? Para yun sa'yo, hindi para sa Kanya. Yung laban mo sa buhay, para kanino? Sa Kanya ba o para sa sarili mo? Para sa sarili mo. Ito sabi ng Lord, anak, wala pang umaagas na dugo sa katawan mo para masabi mo na meron ka ng higit na nagawa. Hindi ka dapat huminto. Wala pang dugo na dumadaloy sa katawan mo para sabihin mong hindi mo na kaya. Hindi ko na kaya. Ayoko nang magpatuloy pa. Bakit? Hirap na ako Hindi pa dumarating sa iyo yung antas na yon. Pero sinasabi ng Panginoon sa akin. Remember, yung word na sinabi ng Panginoon nung siya'y nakapako, it is? Bakit niya sinabi? Bakit niya sinabing it is finished? Tinapos ko na. Alin? Tinapos ko na yung laban nyo, hindi yung laban ko. Amen. Sapagkat ang ipinaglaban ko rito, hindi ang sarili ko, kundi kayo. Tapos konting bagay lang. Wala pang dugo na involved. Sumusuko ka na. Bumibitaw ka na. Gumigive up ka na. Is it worth it? Hallelujah. Ang sabi niya, palakasin mo ang inyong lupaypay na katawan at tipunin ninyo ang nalalabi pang lakas. Lumakad kayo sa daang matuwid upang hindi tuluyang mapilay, kundi gumaling ang paang nalinsad. Paa po yun, pang. Kulang po ng A. Ang paang nalinsad. Amen, mga kapatid.
Kailangan. Hindi pa pwedeng wala tayong isasakripisyo. Hindi pa pwedeng wala kang titiisin. Para masabi nyo na may value yung bagay na tinanggap nyo at para pahalagahan nyo ito kasi pinaghirapan nyo. Anything na pinaghirapan nyo, binavalue nyo. Amen? Hindi ho madali natin pong hahayaang mawala ang isang bagay na pinaghirapan mo. Kapatid, listen. Hindi mo pwedeng i-give up ang isang bagay na hindi ka nag-invest. Pero kapag meron kang in-invest at halos itinaya mo ang buhay mo dun sa bagay na inimbisan mo, hindi ka papayag na mawala yun sa'yo. Amen? Hindi ka papayag na makuha lang ng kahit na sino. Ipaglalaban mo yon. Bakit? Sapagkat sasabihin mo, pinaghirapan ko. Anything na hindi ninyo pinaghirapan, parang napakadali lang. Bakit? Hindi ninyo pinaghirapan. Kaya yun ang sinasabi rito ng Panginoon. Para anak, maintindihan mo yung halaga ng bagay na ginagawa mo. At kung sakali na makuha mo ito, at least ma-appreciate mo na yung bagay na ito, pinaghirapan mo. Pinagsakripisyuhan mo. Kaya nga nakikita mo, binabalyo mo ito. Pangatlo, secure from being disqualified. I harden my body with blows and bring it under complete control to keep myself from being disqualified after having called others to the contest. Ano ibig sabihin nito, mga kapatid? Ito ang nakapangihinayang. Ito ang nakakapagod. Yung umaasa ka dun sa bagay na ginawa mo, na akala mo okay na ang lahat ng bagay, pero hindi mo na-notice pagdating sa dulo, ikaw pala'y disqualified. Umahon ako ayon sa inihayag ng Diyos sa akin at ipinapaliwanag ko sa kanila ang ebanghelyo na aking ipinangaral sa mga hintil. Ngunit sa mga bagay na ipinalagay na nasa mataas na katungkulan ay ipinaliwanag ko ng sarilinan ang ebanghelyo. Baka ako ay tumatakbo ng walang. Mga kapatid, ang disqualification ay pwede pong mangyari saan man o kailan man. During the competition, after the competition, or before the competition. Either way, kahit saan po ay pwedeng ma-disqualified ka. Yung pong runner na siya po ang nag-champion, okay, wag na po nating banggitin sapagkat tayo nasa YouTube, siya po ang diniklara na champion. Pero dinisqualified po siya nung malaman na siya po ay bago tumakbo ay nag-take ng drugs. Dinisqualified po siya. He finished the race. Siya nga ang diniklarang champion, pero i-disqualified po siya. So, ganun din po tayo, mga kapatid. Di ba? Siguro, may pagkakataon nga na umaasa ka pagdating sa dulo. Uy, hindi mo pala na-meet yung lahat po ng alituntunin na inilalatag nila na para sundin natin, doon po sa nare-require na pagtakbo. At ito po ang nakakapagod. Ito po raw ang nakapangihinayang. Yung takbo ka ng takbo, pagdating sa dulo, wala ka naman palang inaasahang premyo. Bakit walang premyo? Kasi na-disqualified ka. At ito sinasabi ng Panginoon, mga kapatid, na nakapangihinayang. Sayang ang lahat ng atin pong pinagpaguran. And here is my conclusion. Kaya nga dahil napapalibutan tayo ng ganong karaming mga saksi, iwaksin natin ang bawat bagay na nagpapabigat sa atin. Iwaksin nyo ang anumang bagay na nagpapabigat sa inyo. Anumang bagay na nagpapahirap sa inyo, nagpapabagal sa inyo, para matapos ninyo kung anuman yung takbuhin ninyo, alisin daw po ninyo. Ano pa? Ang sabi rito, okay? At kasalanang mahigpit na pumipigil sa atin. At takbuhin natin ng may pagtsatsaga ang takbuhing inilagay sa ating harapan.
Takbuhin natin na may pagtsatsaga. Verse 2, ituon natin kay Jesus ang ating paningin sa Kanya na nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalakang inilagay sa Kanyang harapan, ay tiniis niya ang krus. Nakita niyo word? Tiniis niya ang krus. Ipinawalang bahala niya ang kahihiyan nito. At ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. O ano sinasabi rito? Yung lahat ng tiniis ni Kristo, doon sa krus, yung kahihiyan na pwedeng ginawa sa Kanya, binaliwala niya ito. Ano yung gantimpala ng Ama? Pinaupo siya sa kanan ng trono. Likewise, ganun din po mga kapatid, ang sinasabi sa atin. Gusto ng Panginoon na makasama tayo doon sa Kanyang kaharian. Pero kailangan po hindi tayo ma-disqualified. And here is the last word. Galing po kay Max Lusado. Basahin po natin lahat. Nakita nyo? God never said that the journey would be easy. Pero ito pinakamaganda. But He did say that the arrival would be worthwhile. Yun ang magdedetermina, kapatid. Yung sa dulo, mawawala, again, yung sinabi ko sa inyo, mawawala ang lahat ng mga tiniis mo, yung mga paghihirap mo, yung mga sinakripisyo mo, na kapag dating doon sa dulo, ay ibinibigay na sa iyo ng Panginoon yung gantimpala na nararapat sa iyo. That is worthwhile. Amen? Yun yung sinasabing talagang agalakan na masasabi natin sa sarili natin, Lord, salamat. Salamat na ibsan ng lahat ng hirap ko na pinagdaanan. Amen? At yun ang gusto ng Diyos na maranasan natin sa huli. Ang masakit nga, yung sinasabi ko sa inyo, naghirap na tayo, nagsakripisyo na tayo, tapos kung kailang malapit na tayo sa dulo, doon pa tayo sumuko, doon pa tayo bumigay. Andyan na lang pala, aabutin mo na lang. Pero dahil hindi mo nakita, huminto ka na. Amen? Kapatid, malinaw na sinabi sa iyo ng Panginoon, malapit na po siyang dumating. Hindi na ito magtatagal. Huwag kang susuko, huwag kang bibigay. Huwag kang hayaw na para sa iyo yung gantimpala na inilalaan ko sa iyo. Huwag mong hayaan na ito ay maagaw ng iba. Huwag mong hayaan na mapunta ito sa iba dahil hindi ka nagpatuloy sa anumang laban na sinimulan ko sa buhay mo. May Diyos na nakaalalay sa iyo, kapatid. Hindi lahat ng pagkakataon ay kaya natin. Pero lagi niyong tatandaan, kapag nakita ng Diyos ang desire mo sa puso mo, at nagpipilit ka na tapusin ang anumang bagay na sinimulan niya sa iyo, ino-honor ito ng Diyos, at siya mismo ang magtataguyod sa iyo. Kaya tama ang sinabi ng Lord, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Dakilang Diyos, pagpalain mo ang mga anak mong ito. Dalangin ko, Diyos, naging malinaw ang mensahe mo para po sa kanila. At kahit anong pagsubok pa ang daanan po, anumang problema, anumang pong bigat ang humaharang, O Diyos, sa kanila pong pagtakbo, sa journey ng buhay na meron sila. Lord, dalangin ko, Panginoon o God, itaguyod mo sila hanggang sa matagpos po nila ang laban na ito ng buhay, Panginoon. At pagdating sa dulo, alam namin na kayo mismo ang naghihintay sa amin para iabot ang gantimpala na nakalaan sa mga anak mo na tapat na tumakbo, Panginoon God, para lamang po, Diyos, makasunod sa kalooban po ninyo. Muli, O Diyos, selyuhan mo ang mensaheng ito sa puso ng bawat isa. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin, pagpalain mo ang salita mo, pagpalain mo ang lahat ng mga nagmamahal sa iyo. We thank you, Lord, and we bless you. In Jesus' name, amen and amen. God bless you, mga kapatid.